Hello, good morning mga lalabs, mga vayots, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao sa mga kapwa ko din po OFWs around the world. Hello, good morning. So, pag-uusapan natin ngayon mga lalabs, mga vayots ay sumagot na si Pangulong Bongbong Marcos patungkol doon sa pasabog ni dating Pangulong Duterte at ni Congressman Ongab doon sa BICAM budget ng 2025, no? Na kung saan ay maraming kababalaghan doon na mga blanco na mga uh, pondo na sa ahensya kadalasan ng Department of Agriculture na ilagay doon sa National Irrigation, tapos doon sa fisheries, at meron din sa coconut plantation ba yun? At saka sa unprogram. So, sinabi yun ni Pangulong Duterte na talagang invalid at pwedeng makulong or makukulong talaga ang pumirma dito na pakikipagsabwatan. Of course, si Saldico at si Martin Romualdez sa Kongreso at sino pa? Yung mga pumirma din ng mga kongresista. Gaya nila ni Estela Kimborat, Kimbuaya na yan, at saka yung sila si Manix Dalipe, si Dong Gonzales, at kung sino-sino pa ang pumirma dyan sa Kongreso. Pagdating naman doon sa Senado, of course, si Senate President yung balalay ni Liza Marcos na isang traidor kay sino ba ito? Meg Subiri. Ayun, si Chis Escudero. Of course, si Grace po. Dahil sa kanya yung finance sa Senado. Nakikipagsabuatan si Grace po kay Martin Romualdez dito sa BICAM na to. Mga insertion dito, blanco, na anytime na lang pwede lagyan ng amount. No? Parang blank check ba? Nag-issue ng blank check, ikaw na bahala kung magkano yung amount na ilalagay mo dyan at pwede mo nang ipa-encash sa bangko. So, ganon, no? Si Grace po, dahil last term na hindi siya pwede tumakbo. At ang anak niya, ang pinatakbo niyang party list na hawak ni Martin Romualdez. Kaya may sabuatan sila. So, sino pa yung mga kasamahan dyan na pumirma sa Kongres, sa Senado? Magkapatid na GB Ejercito at sino pa? Si Jinggoy. Of course, Sherwin Gatchalian, pumirma yan. Magnanay na Cynthia Villar at Mark Villar. Sino pa ba yung ibang pumirma doon, ha? Of course, Rafi Tulfo. Na para daw siya sa mga pobre. Ay, naku po. So, yun yung mga pumirma, no? So, sila si Bato, si Amy Marcos, ayun, ididebunk natin itong kasinungalingan ni Bongbong Marcos na tinatawag niyang lying daw. He's lying, sabi ni BBM kay Pangulong Duterte. Ayun. So, mamaya, so silang magkapatid ni Amy Marcos ang magtagisan kung sino ang sinungaling. Ngayon, tawag dito, ito panoorin natin ang sagot ni BBM dahil bukya siya dito talagang alam mo na wala siyang alam at tamad si BBM, mga lalabs, mga bayots. Sinungaling. Dahil dito, ang pinag-uusapan, BICAM ng mga blanco, ng mga papel doon na napirmahan. At ang sagot niya dito, GAA. Kasi isa siyang gago. Ay, naku po. So, panoorin po natin ito mga lalabs, mga bayots. So, itong video na to, dito ko nakita to, napanood kay Pambansang Loyal. So, credit to the owner, no? Panoorin natin ang sagot ni BBM. Owner Magic 7 Pro. Litsi na yan, mayroon pang sumingit na ad. So, ito. Regarding sa allegation mo ni former President Duterte regarding sa blank item. He's lying. He's lying na. He's a president. But He knows that you cannot pass a GAA without anything, with a blank. He's lying. In his lying,
because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. So, Tingnan mo kung hindi gago ba naman ang presidenteng ito at bobo tanga no. Bycam ang pinag-uusapan doon nila ni Duterte at ni Congressman sino ba ito Ungab. O ang sagot niya, GAA kasi gago. it's a lie. I was watching the news earlier today and people were saying it's 4,000 pages. Paano namin ibubusisiin yan? Ang gaganda. Aba, yun. Dito tayo ngayon. Dahil 4,000 pages yan, Bongbong Marcos, so hindi mo binosisi. Kaya ka ngayon nalusutan ng pinsan mong kapwa-kawatan. At nitong mga kongresista at mga senador na mga mukhang pira. Dahil tamad ka. O ngayon, nung nasilip ito na Congressman Ungab at inilabas ito sa sa isang podcast ni Basti Duterte, ngayon sasabihin mo si Pangulong Duterte ang lying? Abay po tragis kang presidente. Trabaho mong busisiin na kahit 10,000 pages yan dahil nga pira namin ang pinag-uusapan dito. Nanlilimahid na nga kami sa hirap. Ikaw dyan, puro ka sarap, puro ka party, puro ka lamon ng mga masasarap, puro kayo inom ng mga masasarap na alak, mamahalin. Tapos tamad ka pa. Bakit tumakbo ka pang presidente pala? Kung tatamad-tamad kang putragis ka. Diyos ko po. Nagpresidente ka pang putang ina mo. Dahil 4,000 pages, hindi na nila kailangan yung busisiin. Puntahan na lang daw doon sa iho di puta din na website na yun na hindi din mo naman mahahanap. Isa-isa. Hindi na lang. Meron namang kopya that's available on the website of BBM. Tignan ninyo, huwag na ninyong busisihin isa-isa. Hanapin nyo yung sinasabi nila na blank check. Tignan ninyo kung meron kahit isa. Para mapatunayan na tama ang sinasabi ko, kasinungalingan yan. That's my reaction. That's my reaction. Kasinungalingan, tangina ka, presidente kang kupal ka. Dahil tamad ka. Yon lang yon. No? Diyos ko. O dito tayo ngayon mga lalabs, mga bayots. Dahil contradict ito doon sa sinasabi niya eh. That's my reaction. Dito tayo ngayon mga lalabs, mga bayot. Mismong kapatid ni Bongbong Marcos na si Senadora Aimee ang magpapatunay na tama ang akusasyon or pinalabas ni dating Pangulong Duterte at ni Congressman Ungab doon sa Bycam na yon at hindi gagong Marcos. Bycam, hindi Singhot ka kasi lang singhot. Yun lang ang alam mo, tamad ka pa. O dito, sa ano to, noong December 18 to, na doon sa Aimee, page ito ni Aimee Solution. Ayan. Ano to, basahin natin mga lalabs, mga bayots. Dito makikita kung gaano katarantado si Bongbong Marcos. Ayon dito sa sinasabi ni Aimee noong December 18, dumating ang ika-11 ng Disyembre, ang pitsa ng pangalawa at huling Bycam meeting. Bongbong Marcos, Bycam, hindi GAA, tarantado ka. O ano pa, dito sa sinasabi ni Aimee. Uulitin ko po, ang ikalawa at huling meeting nitong Bycam na ito, minabuti kong hanapin ang mga papilis at dokumento bago sana magsalita at magbigay
ng anumang reaksyon. Ngunit sa kasamaang palad hanggang ngayon lahat kami ay nangangapa sa dilim, walang mga detalye o paliwanag. Mapaliwanag ni walang konkretong numero hanggang tanging hawak ko ay ilang datos ng DSWD na tila nilapastangan. Sabay ang PhilHealth, sabay na rin ang DepEd na ito yung mga binawasan. PhilHealth, zero subsidy. DepEd, 12 billion ang binawas dito. At siguro ang DSWD binawasan din. Ito pa. Kaya sa kabila ng pagnanais kong makisama, hindi ako pumirma sa kahit anong papel hinggil sa BICAM report na yan at nagsusulong magbawas ng pira ng mga lehitimong proyekto para lamang ipasok ang AKAP na kung saan ay pinaboran ito ni Bongbong Marcos. Ang AKAP ni Tambaloslos. Lakihan ng labis ang MAEP. Ito yung doon sa MAEP is DOH2. Doon din, naglagay din doon sila si Martin Romualdez at si Saldico ng malaking pondo at kukunin nila doon. MAEP yun. At pagpiestahan ang DPWH na kung saan sa budget ng 2025 na 6.3 trillion mahigit, ang DPWH ang may pinakamalaking pondo. Kasi maraming mga senador, may mga senador dyan, may mga maraming kongresista dyan, siguro mahigit 200 siguro ang congressman dyan, congresswoman, na mayroong mga negosyong construction company. So, lakihan nila ang pondo ng DPWH para doon sila kukuha ng project. So, pagpistahan ang DPWH, paano naman, ito na. Paano naman ako pipirma sa blankong kulang-kulang ang papel? So, hindi nagsisinungaling si dating Pangulong Duterte dito at si Congressman Ungab dahil mismo si Amy Marcos ang nagsabi dito na paano naman siya pipirma sa blanko at kulang-kulang na papel. Sa hindi malamang dahilan, wala akong natanggap na kahit anong tugon, hindi pinakinggan ang aking pakiusap. Ngayon, Bongbong Marcos or Bobong Marcos, sino ngayon ang nagsinungaling sa inyong dalawa ni Pangulong Duterte? Na mismong kapatid mo na ang nagsabi. Kaya siya hindi pumirma dyan sa BICAM na yan dahil blanco at kulang-kulang ang mga papilis. Ikaw talaga, Bongbong Marcos, ha? Tawagin mo pa si dating Pangulong Duterte sinungaling? Hindi mo nga kayang pa sinungalingan. Nung sinabing ikaw ay bangag at gumagamit, ikaw ay adik, Diyos ko po naman. So kayo na po bahala mga lalabs, mga bayots. Maniwala kayo kay Bongbong Marcos or kay dating Pangulong Duterte? Comment down below. Dahil mismo si Amy Marcos na nagpapatunay dito na totoo ang inilabas ni dating Pangulong Duterte at Congressman Ungab na mga papeles na kulang-kulang, kaya invalid yan at dapat talaga makulong ang mga kongresista at mga senador dito at dapat din matanggal or makulong or ma-impeach si Bongbong Marcos at hindi si VP Sara dahil si Bongbong Marcos ay isang inotel, balasubas at tamad na presidenteng binoto natin.